ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Salita ang katunggali ninyo. Mahirap po magkumpiyansa dyan sa mga yan. Ayun. Salamat naman po at naiintindihan ng ating mga taga-subaybay ang pinipilit na patunugin ng ating mga kaibayon na di umano tayo parobra Diyos sila natatakot dahil ba't hindi kayo lumitaw sa plaza? Ang tanong ko naman, Paul, yung bang sasabihin mo sa plaza, iba sa sasabihin ng puno mo sa harap ng kamera ng telebisyon? At yung bang sasabihin nyo sa harap ni Brother Eli ng one-on-one ay maiiba kung sa harap na ng inyong maraming miyembro sa isang plaza? O yan ang sagutin mo muna. Baka sakaling, parang lalilitaw nun, tatalino si Paul sa plaza. Alam mo, Brother Danny, Opo. meron taong matapang Mhm. dahil nanghihiram ng tapang sa iba. Ay, sabi ko Ganon. nga po. Meron taon na pagka marami siyang kasama, matapang. Pero pag nag-iisa siya, duwag. Ayun, totoo po yan. Ganon. Alam mo, nasusukat ang tapang ng tao pag nag-iisa eh. Totoo po yan. Pero pagka marami tapos matapang, hiram lang yung tapang nun. Hindi masyado yun na katiwa-tiwala. Ganon lang yun. Ayun, o nga po. At ayun pong kanyang pagmamatabang, bukod sa hiram, kapatid na Josel, ay maaari pa pong magpahamak. Hindi niya ikinukonsidera yung maaaring madisgrasya, kapatid na Josel. Basta, sige, punta tayo doon. Di ba gaya ni Brother Eli na bago niya intindihin yung sarili niyang kaligtasan, iniintindihan niya muna yung iba, kapatid na Josel. Na baka sakaling may maperwisyo kung sakasakali man. Sige? Sige, At, magbabalik tayo. Makalipas na po. kunin na po natin sa line 12, Bert Carino. Mang Bert, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Danny. Opo, Josel. magandang gabi po. Gusto kong malaman kung ano ang may tuturo na aral ang isang bobong ministro. Anong aral ang may tuturo nila? Di kabobohan. Bakit niyo naman po, Mang Bert, na itanong? Dahil kasi marami akong alam na bobo na mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Gusto kong sumagot si Ray Ismael. Itanong po Sino na. ang isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na bobo? Ayon kay Ray Ismael, kasama na yan. Ayan, direct. Pasagutin daw natin. Request lang niya, direct. Ano masasabi mo, kapatid na Ray? Bobo! Ang pangalan mo sa akin, Leopoldo Gibana! Gibana! Sir Josel, baka tayo makakaiwas dyan. Gaya niya, tumawag si Mang Bert Carino, di ba? Yun ang kanyang lasa, yun ang kanyang, Brother Josel, di ba? Di ba? Kaya sana maunawaan ng Ministro Sarabia na hindi naman talaga ang format ng ating programa dyan lang mapokus sa mga iglesia ni Manalo. Kaya lang talagang sa mga hindi maiiwasang mga pagkakataon, Brother Josel, nihingi ng pagkakataon na talagang masagot natin yung mga bagay na kanilang mga paninirang ginagawa kay Brother Eli. Oo, lalo na pag tinatanong na siya. Oo. Kasi tungkulin po ni Brother Eli talaga ang sumagot, kapatid na Willie, di ba? That is ordained by the Bible. Brother Eli? Oh, that's ordained by the Bible. Mhm. Yung sumagot ka ayon sa tanong, di ba? Opo.
Nasa unang Pedro yun, 3:15. Pakibasa, Brother Willie. Ang nakasulat po sa unang Pedro 3:15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con masidumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yan. Batas yan ng Diyos na lagi kang handang sumagot, Brother Joseph. Opo. Kailangan aparejados para responder. Always prepared to answer. Que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tamo? Kaya alam mo, hindi ka makakaiwas na hindi sasagot pag yun ang itinatanong. Pero ako lang tatanungin mo, ayoko nang sumagot yan. Ni maguni-guni ko yung si Cabularan at saka si Paul. Nakakasawa nga naman eh. Tama si Mr. Sarabia eh. Kaya, that is it. Kaya Si Brother Eli po. Opo, magandang gabi rin po. Opo. Kasi po matagal na po ako nakikinig sa inyo. Opo. Hello? Opo. Matagal na po ako nakikinig sa inyo. Meron po kasi aking nangungulit na isang iglesia ni Cristo, kapitbahay ko. Madalas ako kami nagtatalo kasi lagi nga ako nanonood ng programa nyo. Ano po ang... Ano nga po yung isa tatanong ko po sana, pwede po magtanong? Sige po. Ano po kasi yung... Totoo po ba na tiniwalag po si Brother Eli po sa dating na po kinaya na ibang iglesia, yung pong tinayo po yata, pinaristro po yata ni kapatid na Perez po ba yun? Alam nyo, napakalaking kasinungalingan niya, ikinakalat na yan ng iglesia ni Manalo na ako raw dati nilang ministro na natiwalag. Ang totoo, yung pinagsabihan ko ngayon sa Dream Broadcasting na malaking katarantaduhan yung ginagawa nila, pinaplas nila doon sa kanilang Dream Broadcasting na ako raw former Inc. minister. Mabuti, pakita natin yun. Kunin mo sandali. Malaking paninira sa akin yun. Ay, hindi ko gagawin yun kailanman na umanib sa iglesia ni Manalo. Hindi po totoo yun na ako'y naging kaanib doon kahit kailan. Kahit nung bago ko ipanganak at hanggang ngayon. Hindi ako naniniwalang ako'y aanib dyan dahil hindi ko matatanggap na si Kristo tao, kapatid na Josel, kahit kailan. Kaya masasabi ko, napakalaking kasinungalingan. Kinakalat nila yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako raw ministro nila, tapos natiwalag daw ako dahil ako raw nagnakaw ng pera. Ganun ang sinasabi, Brother Joseph. Napakalaking kasinungalingan. Malaki pa sa sentral nila, kapatid na Joseph. So, Brother Eli, hindi po totoo na natiwalag po kayo doon sa yung pinaristo po ni Perez? Sa Perez? Sa Perez? Opo, kay kapatid na, ano ba yun? Nicolas Perez. First name, Nicolas Perez po. Ay, umalis ako dun sa nung mawala si kapatid na Perez, umalis na ako ron. Opo, kasi napapanood ko po yun yung sabi niyo nga po, kaya kayo humiwalay doon dahil yung mga kasamahan niyo masasamang tao na dahil nga naging puno ng araw po babae. Opo kapatid, yun nga po talaga ang pangyayari doon. Nang mamatay po ang kapatid na Perez, tapos nga po yung mga nandun nagkaisa na ilagay yung babae para maging puno sa samahan, nalabag naman po sa aral ng Bagong Tipan, unang Timoteo 2:11 hanggang 13, umalis po si Brother Eli doon kapatid. Kasi po meron po siyang kinakatil sa akin itong Romel de Rosario na to na Iglesia ni Cristo.
Sabi po niya, basahin ko raw yung unang Korinto 5:13. Pwede pong pakibasa? Sa 5:13 po ng unang Korinto, ang nakasulat po ay ganito. Lagay po natin sa ating TV screen. Tatapot sa na nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Opo. Ayan po nakasulat. Opo, si Brother Eli po, siya po umalis. Hindi siya inalis doon, kapatid. Alin po? Si Brother Eli, siya po ang umalis. Iba ho kasi yung umalis sa inalis. Opo. Yan po dapat ninyong makita sa talata na yan, kapatid. Opo, kasi... Sa samahang sa Diyos na iglesia ng Diyos, pinapaalis ang masamang tao. Sa kaso po ni Brother Eli, masasama po yung mga naroon, kaya siya na mismo umalis. Dahil utos naman po sa Biblia, na alisan naman po, kapatid, yung mga mali, yung masasama. Sinasabi naman po yan, kapatid, sa 2 Korinto, ganito po sinasabi sa 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kaya po yung ginawa ni Brother Eli, na pag-alis, dun po sa samahan na yon, yun po yung utos ng Diyos, kapatid. Yan, at para bigyan natin siya ng kaunting ideya, kapatid na Danny, Brad Willie, maaring nagtataka siya bakit nandun kayo tapos umalis kayo, sinasabi nyo, pero sinasabi, tiniwalag kayo sa grupo ni kapatid na Perez. Ang totoo niyan, yun po sinasabi nila na yon, nung umalis po si Brother Eli dyan, patay na si kapatid na Perez noon. Halos taon na yata, na yung grupo na yon, ng mga babae ang namuno, umalis si Brother Eli. Hindi sa panahong si Brother Nicolas Perez buhay at saka umalis si kapatid na Soriano. Correct. Hindi po ganun yon. Nung po kasing mamatay si kapatid na Perez, nagkaroon ng ng pagbabago. Sa pamuno. Itong mga ito na dating kasama ni Brother Eli ay pinamunuan ng babae sa katauhan ni Levita Gugulan. So, kung yan po'y bawal sa Biblia, babae po ang puno sa iglesia, umalis po si Brother Eli ron. At nung umalis siya, yun ang sinasabi nilang, itiniwalag nila siya. Natural, ititiwalag yun dahil iniwan na sila ni Brother Eli. At yun naman... Saka alam mo, kapatid na Danny, Opo. hindi naman makakataka na ako ay maging subject ng iba-ibang relihiyon, Opo. Pati sa iglesia ni Manalo. Kasi, siguro, naiisip ko, apektado kasi sila sa pangangaral natin Totoo po yan. Kaya masyado silang insecure, kaya ganon. Tingnan mo, iglesia ni Manalo, isang paraan ng paninira sa akin. Sinasabi ako raw, ministro nila na tiniwalag nila dati. Eto, pakita natin ang katunayan. Ayan. Paki-ano niya yan, paki-ano niya yan. Yan ang nakalagay dun sa palabas nila sa Net 25 na kinukuha ng Dream Broadcasting. Ang tamang daan, sabi, Arts and Culture. An Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC Minister Eli Soriano and prove that his established religion, ang dating daan, is a fake belief. Tanyo? Or it's a false belief. Tingnan mo yan, Brother Danny, Opo. Yan ay yan ang information na inilalagay nila doon sa satellite ng Dream Broadcasting. Buti na lang na nakita nung ating kapatid, yung palabas nila na yan sa Net 25 na pinipick up ng Dream Broadcasting, nagkakalat ng disinformation campaign against me. Yung mga walang hiyang mga tao na yan. Ayan. Halatang halata po yan dahil ang Net 25 ay isang istasyon na minamanage ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Yan, hindi nila pwedeng itanggihan. Nakuha namin yan, itinape namin yan sa broadcast ng Dream Broadcasting. Itinanong ko sa Dream Broadcasting, sino ba ako nagsusupply sa inyo? Yang yang information na yan. Yun kang Net 25, sabi. Pero mo, ang tatapang ng pagmumukha nitong mga walang yan taong ito para sabihin ako raw isang former Inc. minister. Kagaguhan yan. Hoy, tumigil kayo, insecure kayo masyado. Hindi nyo na alam kung paano nyo sisiraan. Mga walang hiya. Sige, magdemanda kayo uli. Haharapin ko kayo kahit sa husgado kayo magdemanda. Mga walang hiya kayo.
malaking paninira sa akin sabihin ako'y former Inc. Minister. Never will I. At yan lang ang kasalanang hindi ko gagawin sa harap ng Diyos, na yan ay kasalanan kong mortal pag ginawa ko yan. Brother Josel. Opo, brother. Gaya nung hindi ako kakain ng dugo, hindi ako makikiapid laban sa espiritu, gaya rin yan, hindi ako aanib sa iglesia ng kasinungalingan, Brother Josel. Yan, paninira po talaga yan. Kasinungalingan yan, may misinformation yan, paninira yan. Kaya lang kasi naman po, Brother Eli, yan naman ay karangalan nila kung maniwala ang mga tao sa kanilang paninira eh. Karangalan kasi nila, Brad Danny, kung maniwala ang mga tao na dating ministro nila, si Brother Eli Soriano. Pero pagkatapos nun, kapatid na Josel naman, ay isang malaking sampal naman sa kanilang pagmumukha kung isang taong mas malalim-lalim mag-isip ang makakapanood. Ito pala'y former minister mo lang. Kung totoo man, ba't ayaw labanan ng matakot ka diskusyon? ngayong lumaban. Napakabobo naman ng isang teacher na takot sa estudyante niya. Oo. Napaka naman nun, hawang-hawa naman, Bro Josel. Hapit naman. Kaya nung tawagan ko yung Dream Broadcasting, inalis agad eh. Hindi ko alam kung ilang linggo na nilang pinapalabas yun. Na inilalagay sa sa information, program information ba tawag doon? Opo. Hindi natin alam kung ilang buwan na nilang inilalagay yun hanggang dun sa panahong na-discover yan ni kapatid na Yuli, Brother Joseph. Biro mo kalokohan yung ginagawa niyang mga tarantado na yan. Paninira talaga yan. At yan, sa ganyan, mahusay kayo sa ganyan. Kasi sabi ko nga, Brad Danny, karangalan nilang sabihin at angkinin, si Brother Eli galing sa kanila eh. Walang iniba sa ginagawa ngayon nila, Paul. Pinipilit nilang si Brother Eli ang makadibati nila, sila na lang. Kasi nga naman, kahit umani ng kahihiyan, makadibati mo lang si Brother Eli, karangalan mo na, di ba Paul? Di ba Michael, Ramil? Pero yung puno nyo, hindi talaga lalaban yan eh. Kung totoong si Brother Soriano, ministro lamang dyan noon. At ang puno ninyo at si Manalo, si Manalo. anong tawag sa kanya? Supreme, ano ba yun? Superior Minister, Brother Danny. Superior Minister ka pala. Eto no may minister lang pala di umano ayon sa inyo. Bakit naman nachochope ka at hindi mo man ito maharap sa isang maginong usapan lang naman ang inihahain sa'yo? Ngayon, paano ngayon ito? Itanong niyo po yan, tawag niyo po sa mga kaibayo nating ito. Medyo nakapag-react na naman po kami uli. Dahil pangit na talaga. Ang totoo, kapatid na Willie, kung tayo ang gumawa niyan, at dabagay, di natin talaga kailanman pagtatangka, iniisipin gawin natin yung ganyang kasinungalingan, Pero kung tayo ang gumawa niyan, bukas, nakademanda na naman tayo. Demanda ka na Kung wala kang ginagawa, demanda ka ng frustrated murder Totoo po yun. Talaga. Yung pang ginawa mo yan. Pakita nga natin uli yung kademonyohan nila na yan. Kawalang hiyaan yan ng kanilang television station. Biro mo, pamarali mo, dati akong Inc. Minister. Kawalang hiyaan yan. Yung mga taga-Net 25, magunos dili kayo. Kakapal ng pagmumukha ninyo. Sige, demanda nyo ako. Kakapal ng pagmumukha nyo, inuulit ko. Mga taga-Net 25, ang kakapal ng pagmumukha ninyo para sabihin yung dati akong Inc. Minister. Pakita natin uli. Mga tarantadon to. Yan. Yan, nakalagay Ang dating daan, Arts and Culture, 2003, an Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC Minister Eli Soriano and prove that his established religion, ang dating daan, is a false belief. Yan, maliwanag po yan. Yan Brother Josel, sa Net 25 yan. Papakita natin yung Yung ang tamang daan naman. Ang tamang daan. Yan yung programa ng Iglesia ni Ginoong Manalo. Iglesia ni Cristo, I-zoom natin yun, kapatid. Para makita na, galing sa Net 25 yan, Brother Danny. Ang Net 25 ng source nung nilagay dyan. Pakita po natin uli at medyo yan, sige yan. Hindi natin po maiiwasan. Pasensya na yung mga nagsasama na, kaya lang po, hindi naman birong usapan ito dahil ito po ang nakataya dito
siyempre yung katwiran ng Diyos na atin pong dapat na matanggap. Si Brother Eli, walang kwenta sa kanya kung personal lang na pagkatao niya. Pero yung... Bagay ito, Brad Danny, hindi bago yan eh. Dati sa talikuran, ginagawa na nila yan eh. Pero hanggang sa TV ba naman? At saka sa satellite broadcast ba naman eh, ganyan ang ginagawa nyo? O di ba nakakahiya yan? Okay na, Brother Josel. Sige nga, pakita natin, Brad Willie. Sige, ayan. Ayun, kita yung logo ng Net25 nila, oh. So, yan talaga. Ipamamarali nyo, dating ministro ng Iglesia ni Manalo, si Brother Eli. Wala man lang kayong maipakitang batayan dyan, kahit konti eh. Para patunayan hindi nakataka-taka dahil kademonyohan ang pinaggagawa nitong mga walang yangiri eh. Opo. Yung kung sino man ang gumawa niyan, kademonyohan yan. Diba? Dahil malaking kademonyohan, sabihin yung ako'y former ink minister, never will I. And never will I be. Brother Joseph. Opo. Ayan. Kakahiya lang. Masabi ka ministro ng Iglesia ni Manalo, kakahiya. Ikinahihiya ko sa buong mundo at sa buong buhay ko. Hindi ko gagawin na ako'y maging isang dating ministro o maging ministro ng Iglesia ni Manalo. Kaya yung kanilang ano na yan, nako, malaking kasinungalingan yan. Hindi na ba kayo talaga makakalaban sa aral at kung ano-ano ng taktika yung ginagawa nyo para sirain ako. Sige, magdemanda kayo. Haharapin ko kayo kahit hanggang sa Korte Suprema. Ayan. Sige po. Yan. Mang Hison. Okay na siya? Opo. Okay na po ba? Opo. Okay. Alam na ninyo ang isasagot ninyo, kapatid na Hison. Isabihin nyo naman dun sa inyong kausap na makulit ka nyo, after na nasagot ni Brother Eli na hindi kailanman totoo yung kanilang kasinungalingang ikinakalat na yan, ay itanong mo naman, alam mo ba naman kamo kung saan nanggaling ng mga pananampalataya yung puno mo? At kung tatanungin, bibigyan namin kayo ng Xerox copy ng maraming relihiyon na kanyang pinanggalingan na itiniwalag talaga siya. At nandun nakasaysay kung ano ang kasalanan ng kanyang ginawa. Kasi ginagamit kay Brother Eli, siguro patutunugin, alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Para bang gustong patunugin na masamang tao si Brother Eli, kaya itiniwalag ng mga taga-suway. At si Ray Ismael ang nagbigay sa atin doon, Brother Danny. Oo naman. At yun, kung dare tayo ng sino mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, bibigyan namin kayo ng Xerox copy ng mga circular na sinasabi doon kung anong kasalanan naman ang ginawa ng inyong puno, kaya itiniwalag. Kasi kaya hindi nyo pwedeng hagurin, no, pag itiniwalag ay masamang tao, si Ray Ismael, itiniwalag nyo eh. Sige pa. Okay na po, Mang Hison? Opo, pwede pa po isa po. Kasi po kasi ako nung ano yun eh, yung iglesia na yun. Sabi niya, manood na po ako ng programa nila. Nanood nga po ako. Kasi hindi naman po talaga ako nanonood nun eh. Sa inyo lagi ako nanonood. May isa po ako nakapanood yung itong week na ito, nakapanood po ako. Meron po silang sinasabi. Tatanong ko lang din po kasi medyo nagugulan din po ako. Pwede po? Sige po. Kasi po yung, hindi ko po kasi naubutan yung topic na yun eh. Yung po kasi yung sinasabi na yung meron, nagparisto daw po kayo ng, ano po yun, yung bago po daw na pangalan ng iglesia, yung iglesia daw po ni Yaha, basta ganun po. Kasi po, yung tinutudyo ni Michael. Michael Liling. Opo. Ang pinakita po nila na sinagot nga po ni Brother Eli yun, na pinapaliwanag daw po doon yung slip of the tongue. Ang sabi po nila, mali naman daw po yung sinasabi daw po ni Brother Eli na ano daw po, hindi naman po daw pinag-uusapan din yung pagsasalta po, kundi daw po yung transliteration daw po, hindi naman daw po yung gano'n. Alam nyo, kalukuhan lang ho yung mga palusot nila na yan. Bakit? Sino ba authority nila sa Hebrew language para sabihin nilang tama ang sinasabi nila? Kahit naman si Michael, hindi niya naintindihan pinagsasabi niya eh. Alam mo, Brother Josel? Opo, Brother Eli. Yung transliteration na yon. Kinonsulta natin yon sa isang Hebrew agency.
At saka hindi bago rehistro yun. 1993 pa yata yun. Kung di ako nagkakamali. O 1990. Somewhere in the 1990s, Brother Joseph. Somewhere in the sometime in the 1990s, Brother Joseph. Opo. Hindi bago yun. Ha? Inirehistro lang natin yun to be sure na hindi pwedeng gamitin ng iba yun. Yan. O para sabihin, bago rehistro, kalokohan. Mabuti pakita natin kung kailan narehistro yan. Meron ka ba na sa computer, Brother Mel? Pakita natin kung kailan narehistro. O tamo, 1994 pa yan. O sasabihin bago rehistro, 1994, hindi bago yan, 1994 pa yan. Iglesia ni YHWH at saka ni, ano yan, WSA? Yan ang katumbas kasi nung Yahshua Messiah, Brother Josel, Opo. Kung nga po, may At yan, yan ay ating kinonsulta sa isang Hebrew agency. Ngayon, kung maliman halimbawa yan na hindi eksaktong-eksakto doon sa Hebrew, miski naman yung Biblia natin ngayon, hindi naman lahat ng letters niyan, eksaktong-eksakto doon sa Hebrew original, Mismo yung Biblia, na ginagamit din ng mga iglesia ni Manalo, di ba? Hindi naman eksaktong-eksakto yan sa Hebrew letters na ginamit doon sa, kagaya nga ngayon sa ating Biblia, nakalagay, Jehovah lalong ligaw na yung Jehovah, hindi ba, Brother Josel? Opo, brother. Nakakuha mo ba yun? Ganun Kaya po yan. kasi hindi naman tayo talagang Ebreo, pero we are just trying to prove na ang pinakikilala nating iglesia, yung original na nasa Biblia, Brother Josel. Po yun. Kaya sabihin, mali raw ang transliteration. Sino ka para hatulang mali? Sino ka? Authority ka ba sa Hebrew language, Brother Joseph? Ay, Yun nako. nga po ang question dyan Napakababaw na tutol niyan. Tudyo itong mga to. Kayo nga naman. yung Kristo nyo dati K, pinalitan nyo ng C anong alin ang tama ron? Alin ang tama ron? Kung tama yung K, bakit pinalitan nyo pa ng C? Ba't kung tama naman yung C, ba't dati kayo nilagay nyo? Ganun lang yun. Brother Ay, nako. Oo nga po, may tulig sa araw po sila sa inyo Yung ano nga daw po, sabi po nila, yung ano po, yung, parang ganito po sabi nila natatandaan ko po kasi nung nakaraan pa po yun Yung sabi po nila, bakit daw, kayo daw po ba, Hebrew din daw po ba kayo? Bakit pinarehistro niyo raw po na Hebrew po yung, yung 1994 po ba yun? 1994? Tama po ba? Ang pinarehistro namin doon na Hebrew words, yung pangalan ng Diyos at ni Kristo. Pero kung makikita mo, ang nakalagay doon, iglesia hindi naman Hebrew yung iglesia na yun Ipakita niyo ulit sa screen. Hebrew ba yung iglesia na yun? Iglesia ni, o Tagalog yan at ni, di ba? Ayan, ang Hebrew dyan, yung pangalan ng Diyos at ni Kristo, because originally, sa Hebrew talaga nakasulat yung pangalan na yan. Pangalan ng Diyos at pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Yan ang kahulugan niya. At dito naman sa Biblia, sa Bibliang Tagalog, meron din talagang Hebrew at meron din namang Griego. Pero nasa Bibliang Tagalog. Tutol mo ron, di ba? Basahin natin ang Apokalipsis, kapatid na Willie. Opo. Pakilagay sa screen. Ito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Apokalipsis 9. At ang talata po ay 11. Ang nakasulat, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon. At sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Mo, Abaddon at Apollyon pareho, hindi pareho. Yung isa'y Griego, yung isa'y Ebreo. At yun naman paliwanag,
Tagalog naman. O ano, mali dyan. Ano, mali dyan. Hali nga. Nako, marami pa kayong kakainin palay. Makapuntos na lang. Mang Hison. Makatawa na lang kamo. Alam mo si Michael, tatawa-tawa hindi siya natatawa sa ginagawa niya. Hindi siya marunong kasing lumingon sa pinanggalingan. Alam mo ba na ayon sa pinakita ni Brother Eli sa amin na original na rehistro ng Iglesia ni Manaloy, Kastila naman? Hindi naman siya Kastila at Bisaya naman si Ramil. Kung gano'n lang ang pag-uusapan, bakit Ebreo ka ba? O bakit kayo ba Kastila ba kayo? Yun ay mga mababaw na... Lumaban Hindi, ipakita natin yung kanilang rehistro sa Kastila. Yung Kastila daw. Para maipakita natin na gagamit-gamit ka ng Kastila, di ka naman Kastila. Brother Eli, pwede po isa lang po. Ayan po, sa inyong screen, TV screen, yung Kastilang ginamit ng kanilang pagpaparehistro. En el sitio de Punta Santa Ana, jurisdicción de la ciudad de Manila, Islas Pilipinas. Hindi ko na mabasa. Malayo na. Malabo. Yun. Sige, tignan mo nagrehistro sila, Kastila, Ba't naman kayo mga Kastila, hindi ka naman Kastila? Ayan. Se reunieron los asociados en la sociedad denominada Iglesia ni Cristo. Ba't naman tinagalog? Okay naman yan. Okay yan, Iglesia ni Cristo y unanimemente acordaron lo siguiente, que la referida sociedad sea realmente denominada Iglesia ni Cristo y que la misma tenga por objeto formar una corporación bajo las leyes de las Islas Filipinas, que los fines para los cuales se ha formado la sociedad no era otra más, etcétera, etcétera. Teka, tutuloy ko pala yun. Otra más que para propagar las doctrinas y sabias enseñanzas del Evangelio de Cristo en todo el archipiélago filipino, y como tal su existencia dependerá de la caridad pública. Tamo, yan pala iiral ang relihiyong ito na kanilang itinayo para siya'y mabuhay at umiral, ito ay magdidepende sa karidad publika, yung mga public charities. Kapatid na Josel. Ito pala aasa lang dun sa para mabuhay at mag-exist sa karidad publika. Ayan. Ba't naman ito in English, kinastikas tila mo, Ramel? Ikaw naman Bisaya? Yan ang sagot natin. So, sige. Okay na ba yun? Sa caller natin? Okay na, Mang Gison. Magandang gabi po sa inyo. Magandang po. Opo. Ako, ano ko rin po yan, yung sinasabi niyo sa akin. Maganda, makapagtatalakayan kami mabuti. Payuhan nyo siya na baka sakali makumbinsi niya yung puno nila. At si Brother Eli po, kung nakumbinsi na ng panig namin na talagang harap na harapin niya kahit sinong representante ng Iglesia ni Manalo, basta opisyal na kinatawan. Sila ho ang inyong tanungin at para matapos na po yung medyo nakakasawang pagsagot din naman natin. Kaya lang di po maiwasan dahil maraming maninira. Meron po kasi siyang inaano sa akin yung kaya daw po hindi matuloy-tuloy daw po yung debate. Ano daw po ang dahilan? Kasi daw po, sabi po sa akin ng kapitbahay ko, kasi daw po, ayaw nyo raw nga po raw sa plaza. Kasi, ang katwiran nyo raw po, bakit narinig ko naman po talaga yun kasi tagal na po ako nakikinig dito yung, ano nga po, na nambubugbog sila, tapos, yun nga po, ang balak nila, gumawa ng masama.
Hindi naman sa ganon, kapatid. Ang amin kasi itong panahon natin panahong critical na panahon. Opo. Palagay mo hindi sila ang gumawa ng gulo. Opo. May gumawa ng gulo na iba para ibintang kahit kanino sa amin dalawa. May masasaktan pa Kung sa television, walang masasaktan, brother Opo. Yun ang amin doon pinagpaparoonan. Kasi, unang-una, hindi ka naman nakakatiyak. Kasi, ang lahat ba ng miyembro nila, kanila bang suhitado, Brother Josel, no? At ang lahat ba naman ng miyembro natin, masasabi natin na lahat ba naman ng miyembro natin, hawak natin ng kalooban. Siyempre, ang tao, pagkakuminsan, pag napipikon, at ang Iglesia ni Cristo ang napikon, bali ang leeg mo. Di ba yun ang sabi ni Bularan? Pagka Iglesia ni Cristo katabi mo, napikon, talagang bali ang leeg mo. Ginambabali pala sila ng leeg. Sabi ni Bularan yun Patugtugin. Ready ba tayo? Sige, pakikyu lang, pakikyu. Kabigyan ng Para may ebidensya, patugtugin. Kung halimbawa, si Mataro may katabi Iglesia ni Cristo, pinalian ng leeg. Ngayon, Yun ang pananaw ni Gabular. Na pwede mang balik. aba, totoo yun. Ang tao. Ang tao. Yeah. Totoo raw yun, Hindi pinapabulaanan ni Kabularan. Ang tao. Totoo yun. Balilig mo. Balilig mo. Ganyan ka-init ang ulo ng pupunta sa debate. Baka puro balilig ng mga manonood. May madadamay pagka nagkagulo. Alam mo naman ngayon, may mga terorista, Brother Joseph. Oo nga po. Kung tiyempuhan doon sa oras ng diskusyon, magagis ng bomba, biro mo katakot-takot na tao ay masasaktan. Opo. Nagano nga po sa akin, sabi ko po, hindi naman siguro akong pag-usapan ng maayos yan na tinanong ko po kasi siya bakit ayaw nilang lumaban ng TV. Ang sagot niya po sa akin, kasi may pahayag daw po kayo na yung sila nga daw yung mamamatay tao, gano'n, yun po sinasabi niya. Kaya napakalaki naman daw tanga nila kung harap sila sa TV, parang inamin daw po nilang ganun sila. Yun po sabi niya. Sabi lang nila yon. Palusot na lang po yun. Sabi ko nga po, kasi may pinapanood po sa akin siya, meron po siyang VCD ng mga, sinama po niya ako sa bahay niya, tapos sabi niya, kayo daw po naman talaga daw ako nag-gamot sa luneta. Sabi ko naman po, hindi sila kasama sa hinamon ko sa luneta, no? Hindi ko sila hamunin sa luneta, brother. Opo. Dahil alam ko na pag sila hinamon mo dun sa ganung mga lugar, delikado. Kaya naman delikado dahil napakarami nilang miyembro na dadalhin. Nadala na kasi ako sa ganung mga tiyempo na pagka sumigaw sila ng sabay-sabay, hindi ka na maririnig. Sa plaza ng Tanay, sumigaw sila ng sabay-sabay. Hindi na narinig yung aming panig. May humablot na doon sa aming trompa. Hindi na kami marinig. Sa Tanay nangyari yun, Brother Joseph. Doon naman sa Mabuhay Lamber sa Baclaran, nung araw sa panahon ni kapatid na Perez, may humablot naman ng ilaw. Nagdilim ang entablado. Mamayang kote, bugbuga na. Ipagtanong mo doon sa Mabuhay Lamber. Doon nga na napalo ang ulo ni kapatid nung na kasama ni kapatid na Perez, Brother Danny. Opo. Kaya alam mo yung mga diskusyong ganyan para maiwasan yung yung sakuna, yung mga meron naman tayo kasi ngayong modern facilities, broadcasting facilities. Pwedeng mag-usap ng maginoo ang magkahiwalay para walang masasaktan. Wala pong iniba sa setup natin ngayon. Magkalayo tayo, hindi tayo nasa isang studio, Brother Eli. Pero maayos po ang usapan. Pwedeng sabay ito na napapanood sa TV, Brad Danny, dalawang studio na magkalayo. Pwede yun Iniiwasan po nila yan.
Kasi talagang ang dahilan dyan, hindi nila mailaban ng debate yung puno nila. Hindi. Kapatid na Josel, Opo. pag sa television kasi ang debate at napapanood na sa buong mundo, lahat ng makikita ng tao, hindi mo na mababawi. Oo. Pantamantalang sa plaza, pwedeng maitago yon. Totoo po yun. Pwedeng matakpan yon. Mhm. Pwedeng kung ijajaryo, mabili ang dyaryo. Ganun yan. Ganun Kapatid po na yan. Josel. So, yan. Kaya, iniiwasan lang po natin yung mga ganun. Pero ang debate, hindi po eh. Andyan ang pinakamagandang facilities na pwedeng gamitin para maayos at mapayapang maidaos po ang debate. Yan. Kung ayaw man nga nilang lumaban yung puno nila, kahit sila lang. May authorization letter lang sana for them to represent yung kanilang puno at yung kanilang iglesia. Ganun lang po yun. Sabi nga po nila, pwede ko naman sa TV. Sa isang condition lang daw po. Tanong ko po, ano po yun? Sabi po sa akin ng kapitbahay ko, kung sasabihin lang daw po ni Brother Eli na yung lahat ng sinasabi niya sa TV tungkol sa Iglesia ni Cristo na nambubugbog, na gano'n nga po, sasabihin niya hindi totoo at humingi siya ng public apology, lalaban daw po. Alam nyo, napaka-ano naman po nun. Saka alam mo kapatid na Ison, yung kausap mo, miyembro lang yun eh. Di naman authority yun, sayang lang oras natin pag pinag-usapan natin yung sabi ni ganun, sabi ni ganun. Hindi naman authority yun eh, miyembro lang yun. Hindi naman papakinggan ng mga pinuno nila yun. At saka bata ko hihingi ng public apology, wala naman ako sinasabing paninira sa kanila. Wala, may binabasa kaming dyaryo, pero wala kaming sinasabing paninira. Yung pagbabasa ng dyaryo, hindi paninira yun, kapatid. Tapos yung huli nga po sinabi niya sa akin, ito na, ano po eh, kasi, ano po, gusto ko talagang kayo na rin po maglinaw. Kasi, sabi po niya, nagtataka daw po siya, marami daw po kayong pinapakilalang Diyos. Tapos, sila daw, iisa lang daw po ang Diyos na kinikilala nila. Bakit daw handa silang lumaban ng debate? Kahit saan, kayo daw po hindi nyo raw kaya. Hindi nga po kahit saan eh, kapatid. Hindi nga po kahit saan. Ayaw nga nila sa TV eh. Oo, mali yung sinasabi. Paano kahit saan ay ayaw nga sa TV? Pwede ba naman yung kahit saan ay ayaw sa TV? Meron ba naman ganun sa sweeping general statement kahit saan tapos ayaw sa TV? Patarantaduhan nyo. Sabi po niya, hindi ko lang po na gandaan po sa... sa bagay, alam niyo po, useless naman pong pag-usapan na lang yung kanilang idinadahilan ng kausap niyo. Dahil Kasi Brother Josel, kung talagang lalaban, Brother Josel, lalaban eh. Noon pa. Oo, noon pa, dapat. Lumaban na yan. Pero ano na lang po yan, mga palusot na lang. At ulitin namin, yung sabi ni Brother Eli, miyembro po yung kausap nyo. Hindi siya authorized para magsalita para sa kanilang iglesia. Saka sayang po oras natin. Malaki po ang binabayaran namin. Mapaglingkuran po namin yung iba. Brother Eli, maraming salamat po. Eto. Yun daw, mali daw yung sinasabi natin na binasa natin kay kapatid na Daniel at saka kay kapatid na Jeremias. Di ba? Mali daw yun. At yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na 70. Ang sabi ko ay year 70. 70 taon ang sabi. Ang mabuti basahin natin kapatid Daniel kasi kung mahahalata ng ating mga kababayan, pumunta na naman sa magandang balita Biblia. Yun lang naman ang kanilang lusot para matutunan tayo. Gagamit sila ng iba-ibang salin ng Biblia dahil hindi nila kayang patunayan dito sa regular na ginagamit na Biblia. Di ba? Mabuti tingnan natin dito. Pakinggan nyo. Ito po'y nasa 9 at 2 ng aklat po ni Daniel. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Pagkasira ang tinutukoy dyan kapatid na Willie, no? Opo. Hindi naman paghihirap Hindi po. Diba? Hindi po. Pakibasa mo sa English, Sister Lu. Ito po. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish
70 years in the desolations of Jerusalem. Ayan. Diyan sa sinasabing yan, 70 taon ng desolations sa Israel. Opo. Ano? Opo. At yan ang sabi riyan, sa pagkakatranslate niya sa English, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet. Opo. Ano? Yung pagdating noong salita ng Diyos kay Jeremias na propeta. Yung sinasabi nila kanina, bagaman duda na naman ako dahil di nila binasa eh. 70 taong paghihirap daw eh. Hindi nila binasa eh. Wala kaya silang binasang talatarong, kapatid na Luz? Kasi pagka ganun hindi na binasa, hindi na ipinlas, baka merong something fishy or spurious about that, ano? Kasi dito, sa 26 translations of the scriptures, Ano po nakalagay? meron ditong iba-ibang pagkakagamit yan eh. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah. Dito naman sa isang translation, the number of years whereof the word of Jehovah came to Jeremiah the prophet for the accomplishing of the desolations of Jerusalem, even 70 years. Di ba, no? Opo. Doon sa isa naman, sa RSV, the number of years which according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet must pass before the end of desolations of Jerusalem, namely 70 years. Tinan mo, dito sa Revised Standard Version, tinutukoy, yung 70, end yun. Opo. Yun ang katapusan ng dadating na destruction sa Jerusalem. Ibig sabihin, it will be finalized on that year, 70. 70. Ano? Opo. Ngayon daw, mali daw ito. Ano? Aha. Alin kaya tama? Kailan kaya dumating ang digma sa Jerusalem? Di ba? Kahit tignan mo sa record ng istorya ng mundo, nang lusubin ng Roman army ang Jerusalem, 70 talaga. Tama yung nasa Biblia. Tama yung nasa Biblia, 70 talaga. Nasa kasaysayan. Oho. Ngayon, mali raw eh. Tignan natin ang premise, ba't nila sinabing mali? Tuloy natin yung video, kapatid na Luz. Jeremias po ang babasahin natin, pero ipinapapansin po namin, hindi po 4, 11 hanggang 13 at 19, kundi 25, 4 hanggang 11. Aking papawiin ang pagkatuwa, kagalakan at pagsasaya ng mga bagong kasal. Di na maririnig ang tunog ng paggiling at maglalaho ang liwanag ng mga ilawan. Magiging isang malaking bunton ng kasiraan ang lupaing ito. Ang kaniyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Yun po ang sinasabi ni Jeremias na binasa po naman ni Daniel at naunawaan po niya. Ito, nabasa rin ito ni Mr. Eliseo Soriano. Hindi nga lang siguro Hindi nga lamang naunawaan. Si Daniel ho kasi doon sa binanggit, talagang nag-isip. Sa bakat, yung binabanggit na 70, yun ang 70 taon ng pagkaalipin, paghihirap na naranasan ng Jerusalem dahil nga sa pagkaalipin sa kanila ng mga taga-Babylonia. At yun mismo ang inihula dahil sa pagtalikod po ng Israel. Hindi yan yung sinasabi ni Mr. Eliseo Soriano na pagsalakay ni General Tito sa Jerusalem noong 70 AD. Nangyayari po, kapatid na yun. Tema na. Tinan nga, kung hindi nga may panata nga itong mga ito. Kapatid na yun, may panata itong mga taong ito eh. Ang binasa nila dyan, itong Jeremias 25 Gs, ano? Apo. Idinudugtong nila yung Jeremias 25 Gs doon sa Daniel 9:2. Ano? Apo. Kung hindi nga may panata itong mga ito na talagang hindi magtatapat ng totoo, hindi naman yun ang idinudugtong ninyo sa pasugo eh. Ang sinusundan natin yung pasugo na yung ang mangyayaring hangin na isa raw dun sa 4 na hangin ay yung hanging darating na sinasabi sa Jeremias 4:11 hanggang 13. Ito nga mismo ang nasa pasugo eh. Pakinggan nyo mga kababayan yung 4. Pakibasa mo kapatid na.
Ito po sa Jeremias 4:11, ito po ang nakasulat. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin sapagkat tayo'y nangapahamak. Ba't napahamak? Ano ba yung darating na hangin na yan? Sila may sabi niya, sila gumagamit yan sa 19. Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko'y kakaba-kaba. Hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Yun po, nakasulat. Yan kay digma. Dito sa kanilang pasugo, pagka nililiwanag nila, yun ang sinusundan natin ang paliwanag Yung pag nililiwanag nila yung apat na hangin sa Jeremias, ano raw ba ang kahulugan ng hangin? Ang hangin daw po'y digma. Ang hangin ay digma. Citas, Jeremias 4:11 hanggang 13:19. O di natural yun ang susundan natin. Yung sinasabi sa 4:11, digma sa Jerusalem yun. Kailan nangyari yung digma sa Jerusalem? Yun yung sinasabi ni Propeta Daniel. Basahin nga natin uli, kapatid na Willie, yung kay Daniel. 9:2 ng Daniel. Nilundag na naman nila sa magandang balita dahil doon sila kukuha ng scapegoat kapatid na Willie. Pakibasa mo dyan. Nang unang taon ng kaniyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Ayon. Nang unang taon ng wika ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa ng bilang sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon sa pamamagitan ng aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon. Sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Opo. Ano? Opo. Sa makatwid, itong sinasabi ni Daniel galing kay Jeremias. Opo. Ngayon, ang ginawa nila, pumunta sila kay Jeremias. Kaya lang, ang pinuntahan nila, yung 25 ng Jeremias. Opo. Ng Jeremias. Opo. At sino ba ang hari doon sa sinasabi nilang instansya sa Jeremias 25, kapatid na Willis? Kung sa uno po tayo magbabasa, kapatid na Eli, ang salita na dumating kay Jeremias tungkol sa buong bayan ng Huda ng ika-4 na taon ni Joakim na anak ni Josias na hari sa Huda, na siya ring unang taon ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Yan pala yung paghahari sa Babylonia, ang tinutukoy dyan ng salita na yan, kapatid na William, Opo, sa 25:1. Oo. Opo. Paghahari ng haring Nabucodonosor sa Babylonia. Opo. Na ang sabi diyan, doon sa 10 na kanilang binasa, ay ano? Bukod dito'y aalisin ko sa kanila ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae, ang tunog ng mga batong gilingan at ang liwanag ng ilawan. Tuloy. At ang buong lupaing ito ay magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. Tuloy. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ang hari sa Babylonia at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon. Therefore,
pumunta nga sila kay Jeremias, pero ang binasa nila dyan, 70 taon paghaharian ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Israel. Opo, Diba? opo. Tignan muna natin, kapatid na Willie, kung ano naman tiyempo ang sinasabi ni Daniel sa kanyang hula. Opo. Nebi 1. Nebi 1 ng Daniel, ng unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya ng unang taon ng kaniyang paghahari. Akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Ang layo, ano, Brother Willie? Malayo po. Ang layo. Kaya itong mga tao. Talaga pong dapat palitan na, Brother. Ang layo. Nagsusudlong yung hindi naman pala nagkasudlong. Iba naman yung sinasabi. Taon ng hari namang isa yung isa. Di sa mahari. Mabuti, tanungin natin yung sinabi ni Daniel. Opo. Nakaunawa ako sa pamamagitan ng aklat. Ano? Opo. Nang bilang ng mga taon nang maganap ang pagkasira, di ba? Opo. Ng Jerusalem 70 ay 70 taon nang maganap. Sabihin mo na 70 years, ano? Pero at the end of the year 70, doon na sila, doon naganap. Apo. Di ba ganun ang kahulugan nun? Apo. Ang pinatutunog kasi nila yung 70 years sa English translation. Ibig sabihin, ang duration ay 70 years. 70 years. Pero nung maganap ba yung total destruction kailan ba? At the end of 70 years. Kailan naganap yun? 70 years. At the end of the 70th year, year 70 yun. Opo. Hindi ba? Opo. Ngayon, yun ba talagang digma? Di puntahan natin sa Jeremias. Kaso ang pinuntahan nyo, 25 ang ginagamit nyo sa Pasugoy, 4 kung nakahalata na kayong ito hindi pwede i-apply sa 1914, kaya hindi nyo na pinuntahan ito. Babasahin natin yung pinupuntahan nila sa Jeremias 4:11. Kapatid na Willie, pakibasa mo uli. 4:11. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aban natin, sapagkat tayo'y nangapahabak. Bakit? Ano ba yan? Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Ayan, digma yan Opo. May magaganap man digma sa Jerusalem o wala? Meron po. Kailan naganap? Anyo 70 po. 70? Opo. Di tama yung sinabi ni Daniel. Opo. Ang pagkaganap, ang nakalagay din pagkaganap ng pagkasira Opo. Tanggapin na natin sandali, just for the sake of argument, na 70 taon na nagkahirap-hirap ang Jerusalem. Pero nung maganap, yung total desolation ay 70. At it will coincide with the prophecy of our Lord Jesus Christ. Opo. Nung siya nasa lupa, na ang sabi niya, pakinggan niyo sa 24:15 ng aklat ni Mateo. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ang sabi niya, pagka nakita niyo na yung kasuklam-suklam na pagkasira. Opo. Meron pagkasirang magaganap, kasuklam-suklam Alin ang masisira?
natatayo ang wika sa dakong banal. Sa Jerusalem na, hindi ba? Opo. Ang dakong banal ay yung Jerusalem eh. Ibig sabihin, ang masisira ay ang Jerusalem. Ha? Unawain ang wika ng bumabasa na sinalita ni Propeta Daniel. Opo. O di ba kay Daniel nga natin mababasa yung kapatid na Willie, ano? Opo, sa 9:2. Unawain ang wika ng bumabasa. Opo. Yung pagkasirang magaganap sa Jerusalem. Kay Propeta Daniel sinasabi, kapatid na Willie. Opo. At siyempre, kay Daniel ka pupunta. Ano nga makikita mo kay Daniel? Na meron ngang mabubuhos na o mangyayaring pagkasira. At yan ay sinasabi niya sa 9:27 pa rin ang Daniel, kapatid na Willie. Ganito po sinasabi rito. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas. At pagkapasya ay mabubuhos ang poot sa maninira. Talaga may sinasabing pagkasira. Opo. Yan ang sinasabi ni Kristo doon sa Daniel o sa Mateo 24:15. At talaga namang nasira ang Jerusalem. Opo. At yan ay recorded sa history 70. Di ba? O, paano sasabihin yan ay mali? Ngayon, kung pupunta raw tayo sa Jeremias 4:11, sabi, pupuntahan ka natin ng 25 Gs. Aba, pagliligaw yan dahil dati kasi ang pinupuntahan nyo, yung nga 4:11. Nasa mga pasugo at pagkarami-rami ritong pasugong magpapatunay, kapatid na Josel, ano? Na yung tinutukoy nilang digma dyan ay Yun nga yung nasa Jeremias 4:11-12. Pinapapatunog pa nila na yung kahulugan ng hangin digma, at ang kinukuha batay 4:11-13-19 ng Jeremias, na kung patunogin nila, yung dawang 1914. Meron pa nga po ako, Brother Eli, natatandang pasugo na, meron pa nga pong patula na ginawa dyan tungkol po sa Jeremias 4:11. Brother Eli? Ano yun? Yun pong patula na sinasabi na yung caraway, yun daw po ang eroplano, yun daw po Nandito yan, Nandiyan po yun, kapatid na Willie, nandito yan sa hawak-hawak kong aklat ng Iglesia ni Cristo, itong pagbubunyag, ano? Apo. Dito sa 138 na pahina nila, binigay nila yung sitas, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Di, yun ang sabi ron. O kaluluwa ko ang tunog ng pakakak ng hudyat ng pakikipagdigma. Nang ipaliwanag nila ito, ang sabi rito ay ganito. Ang digmaang ito'y ginamitan ng makabagong kasangkapang pandigma, gaya ng mga karo na parang ipo-ipo. Mga tangke ito. At ang mga kabayong matulid pa sa mga agila ay mga eroplano. Tinatawag itong aerial cavalry. Aerial cavalry. O kabayuhang panghimpapawid. World History sa page 478 daw. Ayan, ang kanilang sinasabi, kapatid na Willie. Meron tayo, kapatid na daning tape niyan. Mas maganda, i-play na natin diyan mismo para sa kanila marinig mismo yung binabasa mo na yan, kapatid na Dani. Playback po natin yan. Itong pangyayaring binasa natin na pagsalakay sa Jerusalem at ang nangyari nga pong ito na ang mga kabilang sa bayan ng Diyos ay inalipin ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Ayon sa mga nagsipagsuri, nangyari po ito noong mga taong 606 o kaya 605 BC. Alam mo, para palitawin nila na mali yung sinasabi natin na year 70, ano? Opo, ganun nga. Wala naman tayong pakialam doon sa binabasa nila dahil hindi naman yun ang ating sinasagot kapatid na Josel Ang sinasagot natin, yung sinasabi nila na yung digma raw na nasa 4 ng Jeremias ginamitan ng makabagong kasangkapang pandigma, may aerial cavalry pa na yung daw 1914. Ang sinasabi natin, yung digma na yun na naka Jeremias, digma sa Jerusalem at yun naganap 70 AD. Opo. Ayan ang dapat nating maintindihan. Ang totoo naman, kaya nyo ba tutulan na may naganap na digma ng 70? Hindi naman nila pwedeng tutulan na may naganap na 70 nang lumusab ng digma ng 70 nung lumusab ang Roman army sa Jerusalem Na winasak pati templo ng Jerusalem.
Nakatala sa nakatala yan sa... History. Kasaysayan. Kasaysayan eh. Baka naman iniintay po nila kapatid ni Eli, 70 AD. may spesipikadong 70 AD. Ibig sabihin nun after death of Christ na po yun. Wala namang ilalagay talaga dun dahil hula nga yun kapatid na Josel paano nila yan ngayon? Ginugulo lang nila talaga. Eto, isunod natin kapatid na Danny yung sinasabi nating tape. Yung karugtong. Ni Mr. Eliseo Soriano na ang karo na tinutukoy doon sa Jeremias 4:13 at 19 at doon meron din kabayong mas matulin sa agila symbolical, kundi ayon sa kanya literal na karo at talagang kabayo. Ang stand kasi natin dyan, yung karo. Sinasabing karo, yan po'y tanggi de guerra. Yan po'y binatay natin doon sa pangyayari, sa world history. Yan naman sinasabi nating kabayo na matulin pa kay sa agila, yan mga aeroplano. Aerial cavalry na yan po ang aeroplano. At pinapapansin po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, may batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. May batayan doon kami sa world history. Bigay ng batayan. Lakas ng loob magbigay ng batayan. World history pala. Ano tinutukoy nila? Yung nasa Jeremias 4. Opo. Di ba? Yung nasa Jeremias 4:11 hanggang 13 at tapos 19. Opo. Sa Jerusalem nga naganap yun Ibig mo ba sabihin, nung magkagera sa Jerusalem, meron ng aerial cavalry nun? Lalo naman balintuna yung utak mo, kabulara. May aerial cavalry naman nung 70 AD. Sasabihin mo, sa kasaysayan mo binabatay, naganap ba sa Jerusalem yan o hindi? Naganap. Dahil yun ang sinasabi, basahin mo ulit, kapatid na yung 4:11. Ganito po nakasulat. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito. Saan? Sa Jerusalem. Kita mo, sa Jerusalem. Hindi naman sa Pilipinas yan Opo. Ano ang mangyayari sa Jerusalem? Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Yan pala, pagdating, may bayan na ang Diyos at may anak na yung bayan niya. Opo. Kung digma ng 1914 niya, hindi pa naman kayo buo. Kayo kamo ang bayan ng Diyos. Wala pa. Hindi totoo yan sa inyo. O di ba? Dahil yan, yung hangin na yan, darating sa anak ng aking bayan, sabi ng Diyos. Tuloy. Hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Anong hangin yan? Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Yan daw ang tangke de guerra. Ang sabi nila, meron naman tangke de guerra na maggera sa Jerusalem. O kung di ba naman kabalintunaan ang utak yan? Sa Jerusalem ito Sinasabi, hindi naman sa Pilipinas Ang kanyang mga karo ay sasagupang parang mga ulap. Ang kanyang mga kabayo ay lalong sabi narito, siya sasagupang parang mga ulap. Ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matuling kaysa mga agila. Yan daw ay aerial cavalry. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Kasama na si Jeremias dyan Hindi ba kapatid na? Kasi tayo'y na Ano ngayon alin ba ito? Pakinggan nyo sa 19. Ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko'y kakaba-kaba. Hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Kita mo, digma pala yan Digma sa Jerusalem. Paano magkakaroon ng aerial cavalry nung magdigma ang Jerusalem? Magdigma sa Jerusalem na year 70. Ang tutulan mo, kabularan, nagkadigma ba ng year 70 sa Jerusalem o hindi? Nagkadigma. Hindi ba totoo ang nilusob na Roman army ang Jerusalem? Noong year 70? Tama yung sinasabi ni Daniel na naunawa niya kay Jeremias na magkakaroon ng pagkawasak ng pagkaganap. Kung winawasak man ang 70 taon ng Jerusalem, ang kaganapan nun ay 70 taon. Pagka 70 taon, 70. Kaya nga tamang-tama naman sa nangyari, 70 nga talaga. 70 years na ganap, nagkahirap-hirap Jerusalem, pero yung pagkaganap, yung pagkasira, yung desolation, ay 70 ang sabi ni Propeta Daniel. Naganap na yung salita hindi.
Naganap. Nagkaroon ng digma ng 70. Napahamak nga ba Jerusalem o hindi? Napahamak sa aba natin sapagkat tayo napahamak. Bakit? Nagkaroon ng malaki at kasuklam-suklam na pagkasira. Bakit nagkaroon ng pagkasirang kasuklam-suklam? Pati yung dakong banal, pati yung templo sa Jerusalem, sinira. Walang batong naiwan sa ibabaw ng kapwa-bato ayon doon sa Mateo 24:1. O ano ngayon ang tinututulan mo? Sinundan lang naman namin yung paliwanag nyo sa pasugo na ipapaliwanag nyo yung hangin, ang takbo nyo, Jeremias 4:11-12. Ngayon ka lang naman nagtakbo sa 25 Diyos para palitawin mo na kami mali. Hindi mo naman kayang palitawin mali kami dahil kayo lang naman ang tinutugis namin Ba't kami tutugusin mo? Tinutugis namin yung lundag-lundag mo ng sitas na mali, di ba? Pero ngayon meron ka ng scapegoat dahil may magandang balita Biblia. Kahit meron ka magandang balita Biblia, lahat-lahat ng Biblia mga bagong salin, pag sama-samahin mo, nananatili ang isang katotohanan hindi mo kayang pasinungalingan na nagkadigma nga sa Jerusalem at dumating yan 70. Yan ang dapat maintindihan. Pero walang tangke doon, Brother Eli. Pero walang tangke. At saka walang aerial cavalry doon. Ayan. Huwag mo nang ipagmalaki yung batayan mo. May batayan po kami dyan. May batayan kami dyan. Mababasa natin yan sa world history. Paano mo nga, kapatid na Joseph, paano mo ngayon i-reconcile itong aerial cavalry na ito? Kanyang karo, magiging parang ipo-ipo. Yung karo niya, magiging parang ipo-ipo. Tangkidigera raw yan. Sabi niya. Saan ka nakakita kahit ngayon ng tangkidigerang parang ipo-ipo? Wala. Wala nga po Matulin parang ipo-ipo. Wala naman. Alam mo, pinupuntos nila dyan, nakakaikot daw ng 360 degrees. Kaya parang ipo-ipo. Mayroon lang po ako, Brother Eling, gustong itanong. Hindi ba pagkaro, kung ang karo ayon kay Kabularan ay tangke, di ba ang tangke hinihila po ng kabayo? At ayon kay Kabularan, ang kabayo naman ay yung eroplano. Kaya magkadugtong eroplano tangke. Dapat magkadugtong. Diba ang kabayo ay kung yung tangke ay yun ang karo. O yung tangke yun ang karo. At ang kabayo naman ay eroplano. Dapat magpakita sila na ginamit noong 1914 na magkadugtong yung tangke at eroplano. Hila-hila yun. Hila-hila yung eroplano yung tangke. Dahil ang nasa Biblia, ganun di ba? Opo naman. Ay lumilitaw kay Kabularan, yung karo na dapat hilahin ng kabayo, yung karo ay nasa ibaba at yung kabayo ay nasa itaas. Samantalang ang karo at kabayo dapat magkano. Pakibasa mo nga ulit, kapatid na Elias, para maliwanagan ng ating mga kababayan. 4:13 po ng Jeremias. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap. Yung hangin, sasagupang parang mga ulap. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang karo, parang ipo-ipo. Alam mo naman yung karo, hinihila ng kabayo yan di ba? Opo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Yan daw ang aerial cavalry. Tingnan mo, wala sa katinuan ng isip Kasi yung karo, hinihila yung mga kabayo Hindi pwede. Kaya simbolism ang pagkakagamit Yung kanyang karo, ay parang ipo-ipo. At yung kabayo ng karo ay matulin na kaysa sa agila. Di ba? Kanino yung kabayo? Ang kanyang kabayo. Yung kabayo ng karo, matulin sa agila. Nung pakahulugan, yung daw karo, tangkidigera. Yung parang ginagamit sa Abu Sayyaf ngayon. Tapos, yung dalawa naman kabayo, yung daw aerial cavalry, mga aeroplano ngayon. Paano nangyari na nagkahiwala yung karo at kabayo? Yung karo yung nasa lupa, yung kabayo nasa langit. Anong kataruntaduhan ng Kabularan? Di ba? Naiintindihan niyo ba mga kababayan yung kataruntaduhan na yan? Napaliwanag nila? Wala sa katinuan ng isip At dito po sa talata, kapatid na Eli, magkaswato. Yung karo, parang ipo-ipo, mabilis. Yung kabayo, parang agila. Matulin. Talagang matulin nga dahil magkaisa yun Ang sagupa ng karo, siyempre, yung karo hatak-hatak ng kabayo. Ano ang ibig sabihin Nang i-apply ni Kabularan, pinaghiwalay. Bumagal yung tangke, mabagal tangke. Tapos yung aeroplano nandun na, malayo na. Nasa langit na. Ano yung karo? Paano ngayon yung Kabularan i-reconcile mo? Ang tangke ay hinihila ng kabayong matulin. Na aeroplano? Mali talaga. Kahit anong gawin mo. Walang reconciliation na mangyayari dyan.
Kahit ano pang teknikalidad ang pag-usapan, hindi po pwedeng magkahiwalay yung kabayo at karo. Unless na nakaduktong yung karo sa kabayo, hindi kikilos yung karo. Opo. Kaya nga mabilis yung karo, dahil mabilis pa yung kabayo. Pinaghiwalay nila. Yun daw karo, yun daw ay tangke. Yun naman kabayo, yun na eroplano. Biro mo naman nangyari, eroplano yung kabayo. Nahiwalay sa karo. Nasa taas yung isa, nasa ibaba yung hinihila. Ay nako. Maling-mali application. Kabularan, mag-isip ka lang. At alam mo, magdududa ka rin sa aral na tinuturo mo. Mag-isip ka lang. Di ba? Para tutulan mo kami, sasabihin mo na, yung aming sinasabi mali at mali. Paano mali? Talaga namang may nangyaring digma. Kung kayo, payag kayong, meron kaming batayan, world history. Ang batayan namin kasaysayan, talaga may nangyaring digma sa Jerusalem. At yun ang sinasabi ni Jeremias, hindi 1914 yan, di ba? Wag mo lagyan ng karo para ng kabayo at ng eroplano para lang mapalitan mo 1914. Hindi, sa Jerusalem yan kay liwanag sa hula Di ba kapatid ng Ili, no? Opo. Tuloy natin. Totoo ba? Totoo ba na para malaman lamang ng Diyos, kinakailangan pumasok muna sa isipan ng tao at sa puso ng tao ang ano pa bang bagay? Hindi ho. Nagkakamali ka, Soriano, kapag yan ang iyong sinasabi at yung iyong iniisip, nagkakamali ka riyan. Sapagkat kung ito'y ating susuriin po, mga kababayan, pakinggan ninyo ang isang salin po ng Biblia. Sa Deuteronomio 13:3, dito po sa The Living Bible, ito po ang ating mapapakinggan. Don't listen to him, for the Lord is testing you to find out whether or not you really love him with all your heart and soul. Yung terminong upang maalaman, hindi po referedo yon, hindi pinatutungkol yon sa tunay na Diyos, kundi ang sabi po, the Lord is testing you sa tao to find out that you really love Him. Kaya yung terminong upang maalaman ng tao, yung hindi nakakaalam. Yun ang hindi alam ni Mr. Eliseo Soriano. Sa pagwala pa pong pagsubok. Kabularan! Ginamit mo pa, in-English mo pa yung di naman The Lord is testing you. Apo. Sinusubo kayo ng Panginoon upang maalaman. Sino ba ang gustong makaalam doon? Yung sinusubok o yung sumusubok? Yung sumusubok. Ay, naku naman ikaw, wala ka talaga sa katinuan lalabas yan. Di ba? In-English mo pa, hindi mo ba na ibaba ng Englishin? Tagalogin nga natin kapatid na nit. Hirap sa'yo pareho kayong Tagalog, in-English nyo pa Dito po sa 13:3 ng Deuteronomio, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Bakit sinusubok, kapatid na Luz? Upang maalaman. Upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. O sino interesadong makaalam na iniibig ba siya? Di ang Diyos po. Di ang Diyos. Sino ba yung iniibig? Yung tao. Yun ang sinusubok. O kaya ka pala sinusubok ng Diyos para malaman niya na iniibig mo siya. Opo. O ede, pagka hindi ka pa niya nasusubok, hindi niya pa masasabing iniibig mo nga siya. Opo. Kaya lang masasabi ng Diyos na iniibig mo nga siya pag nasubukan na niya. Opo. Diba? Opo. Kaya nga ang tao dumadating sa pagsubok para alamin ng Diyos kung talagang matatag ka at sumasampalataya ka at mahal mo siya. Di ba ganun yun? Opo. Paliwanag nitong magkakabarkadang ito binaliktad Kaya raw sinusubok ng Diyos yung tao para malaman yung tao. Parang aplikasyon pong mababaw, ganito kapatid na Luz, kung halimbawa ikaw ang Diyos, kaya mo ako susubukin para malaman ko kung iniibig kita. Ganun nga ang pakahulugan nila, kapatid na Danny. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.